nakahiga nga ako dito ay nag-iisip nga ako kung anong uulamin namin. At habang nag-i-scroll naman ako, tamang-tama, nakita ko nga itong garlic pepper pork. Sakto naman na meron akong pork dito sa aming ref. Kaya nilabas ko na nga siya para lumambot siya sa pagkaka-frozen. Kumuha na nga din ako ng mga pangsangkap dito sa aming tindahan. Ito talaga yung kagandahan pag meron kang sari-sari store. Kasi hindi ko na nga kailangan pumunta pa sa labas para nga bumili nitong mga kailangan ko. Habang pinapalambot ko nga itong karne, igagayatin ko na nga muna itong mga sangkap na kailangan ko. Dahil nga garlic pepper pork yung aking lulutuin, from the word itself, garlic, syempre kailangan niya ng maraming bawang. Nitpit ko na nga lang itong isang buong bawang at pati nga yung maliliit dito sa isang buong bawang inagamit ko. At pagkatapos ko ngang balatan itong bawang, iginayat ko naman siya ng maliliit. Ito namang sibuyas nung natapos ko nang gayatin, ay naalala ko, hindi nga pala nilalagyan ng sibuyas itong lulutuin ko. Kaya tinabi ko na nga lang muna itong sibuyas at gagamitin ko na nga lang siya ulit pag nagluto ako. Etong mushroom nga na gagamitin ko, tinanggalan ko nga lang siya ng sabaw at dahil whole mushroom nga ito, ay ginayat ko lang din siya ng maninipis. Wala nga nung nagkaroon ako ng ganitong lagayan ng mga sangkap, hindi na nga ganun karami yung nagiging hugasin ko kapag katapos ko ngang magluto. Kung gusto nyo nga rin ng ganito, ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section. O diba, ganun lang kasimple mag-promote. O siya, balik na nga tayo dito sa niluluto ko. Nung lumambot na nga yung karne, nilagyan ko lang siya ng toyo, oyster, paminta, at saka ko nga siya minekos-mekos. Ito nga yung isa sa mga sikreto kung bakit nga masarap yung mga niluluto ko. Pero naguhugas naman akong mabuti ng kamay bago nga ako nagmekos-mekos dyan. Kasyungahan nga ng A above na are, pagkalagay ng kawali, luto na agad yung bawang. Hindi ko pala napindot yung kulay red sa pagbibideo nung paglalagay ko ng mantika at paglalagay ko nga nitong mga bawang na to. Anyway, nung nag-golden brown na nga itong mga bawang na to, ay tinanggal ko nga muna siya dito nga sa kawali. Nga nilagay ko itong minarinate kong karne. Naglagay na nga din pala ako dito ng konting tubig at kalahating pork cubes. Tinakpan ko na nga lang din muna ito hanggang sa maluto nga at maging malambot nga itong karning baboy. Nung malambot na nga itong karning baboy, ay naglagay nga ako dito ng isang kutsarang harina at isang kutsarang garlic powder. At sinunod ko na nga ang ilagay itong ang mushroom na ginayat ko nga ng maninipis. Lagay pa nga ako ng konting tubig dito para nga mas maluto pa nga yung nilagay kong mushroom. Tapos naglagay nga din pala ako ng fried garlic dito. At yung natirang fried garlic nga ay gagamitin ko nga mamaya. Pinakuluan ko nga siya ng 5 minuto para nga maluto yung mushroom. At ito na nga, luto na nga yung aming tanghalian. Sobrang sarap nito mga mi at pasok na pasok din talaga sa panlasa ng aking junakis. Sarap. O diba may paang sarap pa siya dyan. Hanggang dito na lang muna mga mi. Bye!